and welcome back for another ganap na naman ang ating buhay dito sa Texas! For today's video nga, abot langit ang aking kasiyahan ni Wow Siopaw! Because finally, I got the pocket! English yarn, kaya wag kang ano. Ganun talaga kapag masaya na papa-English, charot! Ilang weeks ko nga rin palang inantay ito. Actually, hindi wow. Ang arte, may pa-actually na. Naunsa ka, te. So anyway, by the way, highway. Mating talaga ito nung Sabado pa, pero nagkasakit nga ako dahil sa allergies, kaya ngayon ko lang siya na-open. Gustuin ko mang i-open to nung Sunday, pero hindi talaga maganda ang ating peelings, kaya ngayon ko na lang siya i-open. Ito nga pala ay para sa ngipin ko. Kung napapansin nyo nga sa mga video ko, ay hindi straight ang ngipin ko sa harapan. Yun nga ang dahilan kung bakit gagamit ako nito. Invisalign nga pala ang tawag dito para sa ngipin mong ayaw makisama. Papa-braces sana ako, pero nag-back out ako. Nagpa-consulta nga pala ako sa dentist. Sobrang mahal nga lang yung lalagyan at 2,800 yung bayad. Hindi pa kasama ang linis. Naman ng mga dentista, pinanganak tayong milyonaryo. Charot! Tapos yung ngipin ko, hindi naman talaga ganun kakomplikado. Kumbaga, yung dalawa kong ngipin lang sa harapan ang kailangang ayusin na para ipasok kasi overbite siya. And then every once a month nga, ay babalik ka doon para magpa-check or magpa-adjust ng braces. Medyo nakakatamad nga yun dahil hindi pa nga ako marunong mag-drive at baka mamaya mataon na may pasok ang asawa ko. Kaya ito na nga lang yung pinili ko dahil hindi siya hassle sa life doon. Dahil nandito nga lang din ako sa bahay at hindi ako umaalis kaya 24 hours ko itong suot. Mura nga itong pang 24 hours mo siyang suot kesa doon sa pang nighttime lang. Yun nga yung hindi ko maintindihan bakit mas mura ang pang 24 hours. Bigyan pa talaga ako ng iisipin. Explain nga sa amin yun pero dahil English nga ang bilis niyang magsalita kaya wala akong naintindihan. Sorry naman, slow sa English yarn. Bago mo nga ilagay yung Invisalign, kailangan mag-toothbrush ka muna at magtanggal ng tinga. Kukuha nga lang sana ako ng towel dito, pero pinapalayas na ako ni David. Maliligo na nga siya dahil papasok siya today. After ko nga madry yung ngipin ko, ilalagay ko na itong mouthpiece. At eto nga pala, ang aking ngipin, straight naman siya, pero overbite yung nasa taas. Kala nyo nga ay maputi ang ngipin ko, pero hindi. Dahil lang yun sa snow na filter. Idadry ko nga pala ulit to make sure na hindi siya basa. Before natin ilagay itong ating Invisalign. Unang try ko nga sa paglagay, akala ko hindi kasya. Maganda nga sa Invisalign, hindi mo na kailangang pumunta for the consultation dun sa kanilang office. Online nga lang pala din ang aking consultation. And then sinendan nila ako ng molder para sa aking ngipin. After that, pipicturan mo naman ang every side ng iyong ngipin. After that, set up mo na ang iyong mga kailangang iset up. Like yung dental insurance mo and the payments. Ang binayaran nga rin pala ni David dito is 1,900. Kasama na nga yung whitening set doon. Baba at sa itaas ay kasama na din. Lumabas nga ako dito sa aming likuran para i-check ang weather. Medyo malamig nga ng very light. Tapos chinek ko na rin yung aking mga tinanim na buto. Guess what? Ilang araw lang akong hindi nakapunta dito at ito nga tumubo na ang mga buto ng sitaw at saka talong. Maliliit pa nga lang yung sibol nila pero ang saya ko na. Hindi nga yung ating sigarilyas ay tumubo na din. Pero yung ampalaya nga ay hindi pa tumutubo. May mga itatanim pa nga ako doon like yung okra ko at kalabasa. Hindi ko pa nga maasikaso dahil medyo ina-allergies pa nga din ako hanggang ngayon. Tinawag na nga ako ni David kasi papasok na daw siya. Ang unang-unang kabilin-bilinan niya nga ay wag daw akong lumabas. Ay naghihirapan nga siya sa gabi sa akin. Dahil pag inatake nga ako ng allergies sa gabi, taga naman hindi ako makatulog at damay siya. Kumbaga, damay-damay na dis! Thankful nga ako kay Papa G kasi si David ang napunta sa akin. Kasi sobrang bait niya, sobrang maalaga pa at good provider. Wow Siopaw, diba? Pumasok na nga ako dito sa loob after makaalis ng David dahil marami pa akong gagawin. Tambak nga ang aking tupiin at labahin. Ilang araw din kasi ako simula nung Sabado na hindi nakapag-exercise dito sa bahay. Kaya nga itong mga tupiin ko ay inaantay na ako. Nuunti-unti ko nga ang mga gawain ko dito sa bahay para hindi ako maubusan. Habang nga inamalansya ako at naglinis ng aming mga CR. At habang nga ako inamamalansya, sinabay ko na rin ang paglalaba. At ngayon ko na nga lang ipinagpatuloy ang pagtutupi nitong mga tuwalya. Tambak pa nga ang iba kong tupiin doon sa kabilang kwarto. Linis ko na nga ulit pala itong aming salamin at itong aming zinc dito sa CR. Nakita ko nga pala itong madumi, feeling ko nangangati ako. Bukod nga dyan, feeling ko ina-anxiety din ako. Hindi rin kasi ako makapag-isip ng gagawin kapag madumi ang aming bahay. Hindi ko nga maintindihan nung ako sa Pinas, sanay ako sa dumi at sa makalat na bahay. Kaya nung tumagal nga na dito ako nakatira, ay hindi ko matiis na makalat ang bahay. Pinunasan ko na nga rin pala itong aming mga aparador. Kapag ako nga inahahatching at nababahing ay alam na maalikabok sa loob ng kwarto. Ibig sabihin nga nun ay kailangan ko na magpunas-punas at maglinis dito para mamaya may uuwian na malinis na bahay ang David. Idiwa.